Parang hindi ko pala naumpisahan. Ang galing. Iikot ko muna kayo, ayan sa magandang view. Ayan po. Ayan. Nakakuha ko ng magandang location, mga kapatid. Kapatid ko sa Panginoong Hesukristo. Ayan ang ganda ng location. Kaya lang po, as usual, may bayad. Hayun po ang pinakamalaking mall dito sa Otsu. Otsu Kusatsu ba yan? Otsu, Shiga. Ayan po. Yan ang Biwako Lake po yan, ha? Pinakamalaking Biwako Lake po yan. Kaya lang po, itong lake na to, kami po yung nasa bandang ibaba. Yung pong pinaka nasa itaas po, nandun pa sa gawidon. Ito pong party na to, ano pa yan ibabang party pa po yan Ngayon, ito, yung mga mukhang nag-o-opisina nagre-relax din. Ayan po sila, yan Nakita ko lang silang pumasok dito. Tapos, pero matagal ko na pong gustong pumasok dito sa parking na to Kasi nga, ang ganda ng view. Ngayon, sabi ko, nagkikipag-usap ako sa ating Diyos, sa Holy Spirit na kasama ko kung ako'y uuwi na ba. After po nung routine ko, ng first week ng month, awa ng Diyos, makakahinga na ako ng malug uli. Tapos po ngayon, sabi ko, 2:00 na kasi, may work pa ako mamayang gabi. Naisip ko, magpalinis muna ng kuruma. Kasi, almost 1 year po yatang mahigit na hindi ko washing tong aking kuruma. Kawawa naman, napakalaking gamit po nito, lalo na dito sa ating pagkukuha ng salita ng Diyos. Isa pong gamit ito na napakalaking bagay. Ngayon po, sabi ko kung ako pa uuwi na, o next time ko na lang babasahin yung dapat kong basahin. Nakita ko po, nung papauwi na ako, may nakita nga ako yung mga hapon na yun na siguro nagre-relax sila sa stress na trabaho, kaya pumasok dito para makakita sila ng mga relaxing views. So nakita ko po pumasok sila, sige pasok din. Ngayon po, nakita ko may may toll fee din. Ngayon, sabi ko, sige na nga, bahala na. Kung magkano yung, hindi naman siguro aabot ng kung magkano yung babayaran ko doon. Baka 200, 300. Okay na po yun. Basta maibigay ko sa inyo tong aking dapat basahin. Kaya mga kapatid, ito mo muna yung view, yung babasa sa inyo ng view. Ito. Yung view na ayan, konti pang umano yung ating view. Ngayon, sige na po, ayaw pong lumabas nung yung pwede mo siyang i-back. Okay na rin kahit hindi siya lumabas. Mag-pray na lang po tayo muna para importanteng nagkaroon tayo ng malakas na Holy Spirit para maintindihan natin yung mga pakikinggan natin. Sige po. Blessed Father God in heaven, in the name of our Lord Jesus Christ, muli po ay narito kami upang humiling sa iyo ng iyong banal na spirito, ang iyong presensya sa aming pakikinig ng iyong salita, pag-aaral ng iyong mga tagubilin. At dito po nakakita ako ng isang magandang lugar na relaxing para mas talagang masarap namnamin, masarap namnamin ang iyong mga salita dahil dito sa mga natural creation mo na napakaganda. At ganun din po, Ama, maraming salamat sa mga taong pinapadala mo para makapakinig ng iyong salita, para magkaroon sila ng kaalaman ayon sa iyong kalooban, at makakain sila ng mga karunungang
magagamit nila sa kanilang buhay. Muli po Ama, maraming salamat sa maghapon, sa panibagong araw na ito at sa tagumpay na araw na ito. Maraming salamat po sa kalusugan, sa buhay na kaloob mo sa amin. At nawa po ang lahat ng aming mga pangangailangan po Ama, emotionally, financially, at kung ano-ano pa pong ay hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Muli po Ama, sa iyo pong lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba, at tunay na pagmamahal, at ganun din po sa maraming salamat na unconditional love from you, at saka your loving kindness in all kinds, blessing in all kinds. Thank you, Father God, for such a nice Father God which are in heaven. Through your Son Jesus Christ, we praise you, we thank you, we give you glory, we honor you, and we love you, Father God. Through your Holy Spirit, O Blessed Father, we are going to study, to hear, to listen your word, your living word na pinapadala mo po sa amin at gusto mong ipaalam namin at ipamuhay namin upang mapagpatuloy namin ang makatarungang pamumuhay. Marami pong salamat Ama, at muli narito po kaming muli at tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa iyong mga salita para sa aming buhay. Salamat po. Glory to you, O living Father God, in the name of your Son Jesus Christ, our Savior. Amen. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Pasensya na po at medyo napabagal yung salita ko kasi may nakita akong hindi ko maintindihan kung napakalaking isda doon sa ang dami po kasing nakalutang ng mga tawag yan? Duck. Ngayon, meron po akong isang nakitang malapad na gumagalaw-galaw dun sa tubig, para pong isdang malaki. Kasi po maraming isda dyan malalaking isda. Kaya po napatingin ako na yung focus ko. O sige po mga kapatid, at babasahan ko na kayo. Ang aking pong babasahin ngayon ay ipagpapatuloy ko umpisahan ko ang awit ng pastol. Ito po ay ni Josan 23, awit ng pastol, Salmo 23. Ito po ay dinadasal ko po ito palagi. Pinepray ko po ito. Lalong-lalo na po pagka may mga bagay ako na naiisip. Alam niyo po, dinadasal ko po ito, at ito po ay aking paulit-ulit na itinataas sa ating Diyos Ama. Ito po ang aking pagbasa, ang awit ng pastol 23. Para po sa inyo, ibibigay ko sa inyo ang magagandang panalangin kapag kayo ay may gustong hilingin sa ating Diyos. Ito po, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay.
Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Ayan po, isang napakagandang dalangin at pagtitiwala sa ating Diyos Ama na sumasalangit. Ito po ay Salmo 23. Ngayon po, diretso po tayo sa 24. Ang dakilang hari. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Ang mundo'y natatayo at yaong sandigay ilalim ng lupa. Tubig kalaliman, sino ang marapat umahon sa burol, sa burol? Sa burol ni Yahweh, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan, ang Diyos na si Yahweh, pagpapalain siya, ililigtas siya, pawawalang sala, gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay si Yahweh, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Dalangin upang patnubayan at ingatan. Ayan, ito po ang kasunod, 25. Sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag. Ako'y may tiwalang iyong ililigtas. Tubusin mo ako sa kahihiyan upang di magtawa ang aking kaaway. Ang nagtitiwala sa iyo'y di bigo, ang naghihimagsik, ang nagsisiphayo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako'y turuan, ituro mo Yahweh ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan, sa buong maghapoy pinagtitiwalaan. Yahweh, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamaliang ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana Yahweh ay alalahanin. Mabuti si Yahweh at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya ay yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Ang iyong pangako, O Yahweh, ay tukdin. Sa mga sala ko'y iyong patawarin. Ang tumatalima sa Panginoong Diyos, ang langdas ng buhay, kanyang matatalos. Uunlad ang buhay at mga supling. Mamumuhay itong ligtas sa lupain. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Si Yahweh ang tangi kong inaasahan, laging magliligtas sa kapanganiban. Lingapin mo ako, ako'y kahabagan, pagkat ulila na at nanlulupaypay. Ako ay ibsan mo ng pasanin, ang gulo kong diway iyong payapain. Ang paghihirap ko at mga pasanin, sa buhay na ito'y iyong gunitain. Sa lahat kong sala ako'y patawarin. Masdan mo ang lahat ng aking kaaway, labis nila akong kinamumuhian. Ipagsanggalang mo't iligtas ang buhay, huwag kang sasang-ayong ako'y malupigan. Pagkat nasa iyo yaring kaligtasan, nawa ang buhay kong mabuti at tapat, sa aking sarili magsilbing kalasag. Ang aking tiwala sa iyo'y walang kupas, sa mga pasanin ng iyong mga lingkod. Sila ay ibsan mo, Panginoong Diyos.
Ang galing po, ano? Ito po ay mga panalangin at saka pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamagitan po mga kaibigan ng pakikipag-usap na ito sa Diyos, maiintindihan niya po kung ano ang mga nasa sa loob ninyo. Kaya kapag po may mga pagkakataon na kayo ay nagugulumihan, na nanlulupaypay, pinanghihinaan, ito pong binasa ko, ang napakaganda niyong pakinggan at sabayan kung maaari. Tunay na napaka tawag diyan, nanunuot sa puso. Kaya po naniniwala ako na ang salita pong ito, na awit na ito, ay kapag binigkas natin sa ating Diyos, hindi niya tayo pababayaan. At narito po ang kasunod, number 26 na po, ang dalangin naman ng mabuting tao. Ito po, nakalagay po dito, specific, ang dalangin ng mabuting tao. Salmo 26 na po ito. O Diyos, iyong ipahayag na ako ay walang sala, pagkat ako ay matuwid at sa iyo'y umaasa. Ako'y iyong siyasatin, subukin mo o ako, Yahweh. Hatulan mo ang layunit, iniisip ng sarili. Pag-ibig mong walang maliw, ang kasama at kaakbay, at ang iyong pagtatapat, ang palagi kong patnubay. Sa sino mang tao, hunghang di ko nais makisama, at sa mapagpaimbabaw, di ko hangad makiisa. Tunay akong nasusuklam sa masamang mga pangkat. Makihalo sa kanila'y wala akong paghahangad. Malinis ang aking kamay pagkat ako'y walang sala. Sa dambana mo, O Yahweh, doon ako sumasamba. Doon ako umaawit ng awiting pasasalamat. Gawa mong kahanga-hanga ay doon ko binibigkas. Minamahal ko, O Yahweh, yaong templo mong tahanan, pagkat doon sa templo mo, luningning mo'y nananahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang mga gawa'i kasamaan. Mga taong sa tuwina'y naghihintay na suhulan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid, ang gagawin. Kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib, panganib na ano paman. Sa hayag ng pagsamba, ako'y pupurihin. Sa hayag na pagsamba, ko'y pupurihin ang may kapal. Ang galing po, ano? Ang susunod po natin ay Salmo 27. Dalangin ng pagpupuri. Ayan po. Tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama sila'y mabubuwal. Kahit sa lakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Amen. Praise God. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Iingatan ako kapag may bagabag, sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Ako'y magwawagi sa aking kaaway. Sa templo may galak, ako nasisigaw. Magpupuri ako, may handog na taglay. Kay Yahweh sasamba aking aawitan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Maiwan man ako ng aking magulang, may Panginoon pa akong aasahan.
Sa dapat kong gawin ako ay turuan, sa ligtas na landas ay doon samahan. Pagkat naglipa na ang aking kaaway, huwag akong pabayaan sa mga kalaban, na kung lumulusob ang dalang sandatay, mga pagbabantat kasinungalingan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umaasa sa kanyang kalinga. Ang galing po, ano? Ngayon, nasa 28 na po tayo. 28 ang ating karugtong. Makakarami tayo. Sarap po pakinggan. At lumalabas din ang aking pagiging tawag dito, makata. Marunong pala akong tumula. Parang tula po kasi ang dito sa awit eh. Dalangin upang tulungan. O Panginoon ko at tagapagtanggol, pagtawag ko'y dinggin mo o Yahweh ang aking pagdaing. Ako ay sagutin, masasama ako sa mga yumao. Kung di mo pansinin, pag ako'y humihingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Sa mga masama na iyong inusig, huwag akong ibilang. Silang ang gawaing pagkat masasama, pawang kalikuan. Mga taong ito kapag nangungusap, kunway kaibigan, ngunit pagkamuhi sa loob ng puso ang nag-uumapaw. Bagkat ang kanilang ginawa'y masama, parusahan sila sa maling gawaing kanilang ginawa. Ay, inistorbo po ako ng ehemushi. Ehemushi. Magaling daw akong tumula. Eto po, dediretso ko na po. Ang ganda eh. Sa mga masama na iyong inusig, huwag akong ibilang. Sila ang gawaing pagkat masasamay pawang kalikuan. Mga taong ito kapag nangungusap, kunway kaibigan, ngunit pagkamuhi sa loob ng puso ay nag-uumapaw. O di po ba may mga taong ganito? Kaya po kahit dito, malalaman natin kung sino ba yung masama at mabuti. Pagkat ang kanilang ginaway masama, parusahan sila sa maling gawaing kanilang ginawa. Sa lahat ng ito, sila ay hatulan ng parusang tugma. Lahat ng ginawa ng Diyos na si Yahweh, hindi nila pansin. Ang mga ginawang pawang mabubuti ayaw intindihin. Yamang ang damdamin nila ay ganito yaong sasapitin. Yaong sasapitin nila'y walang hanggang mga pagdurusa, sila'y wawasakin. Purihin si Yahweh at karapat dapat siyang papurihan. Ako ay dininig sa panawagan ko na ako'y tulungan. Si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa kanya lamang. Pasensya na po kayo ha, mamali-mali ako sa Tagalog ko eh. Pero magaling naman ako magbasa ng Tagalog, po. Kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan.
ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpapalain sila, iingatan mo Yahweh, sila'y iyong kawan. Pagpalain sila, ingatan mo Yahweh, sila'y iyong kawan. Iligtas mo sila nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang galing po, ano? Ito po tayo. Ang susunod po natin ngayon ay ang tinig ni Yahweh sa gitna ng unos. Yan. 29. Ang tinig ni Yahweh sa gitna ng unos. Yun. So, ibig sabihin po, paano ba nating maririnig ang tinig ni Yahweh sa gitna ng mga bagay-bagay na kinakaharap natin, na mga, kumbaga, minsan, di ba, may mga kinakaharapan tao na nanlulumunan, napapagod na, di na alam ang gagawin. Paano po natin maririnig ang tinig ni Yahweh? Ito po, pakinggan po natin, ha. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Si Yahweh ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog ang kaparis. O ayan, timo, narinig niyo po yun, ha? Yung salita na yun, ha? Ang tinig ni Yahweh ay parang kulog ang kawangis. O, tingnan nyo. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog ang kaparis. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na si Yahweh, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Maging kahoy, winawasak ng tinig ng Panginoon. Kahit ito'y kahoy, sedro na buhat pa sa Libano. Lumulundag na bisiro, gayon ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Sila'y pawang nauuga sa tinig ng Panginoon. Tignan niyo po, mahinto po ako. Di po ba pagka kumikidlat, kumukulog na magkalakas-lakas, tapos may mga nasisira, tinatamaan ng mga puno, ayon po dito sa salita sa Biblia, kapag po nagagalit ang ating Diyos, so tunay po na kapag nagagalit ang ating Diyos, kaya yung mga dapat, yung mga masasama, yung mga pag naririnig yung kulog na yan, ako, bagay, totoo naman yun, yung mga masasama, pag nakakarinig ng kulog, takot na takot nagtatakbuhan nagtatago. Kaya, ang tao naman hindi basta na lang tatamaan ng kulog kapag talagang mabuti siyang tao. Kasi po, katulad nung na-encounter ko nga, na namatay siya sa kidlat. Ako po ina-analyze ko din po yung pangyayari na yun Bakit? Kasi sa pangyayari na yun, meron pang iba na nakikita ang Diyos Ama na hindi karapat-dapat sa taong yun. Pero hindi ko na lang po sasabihin. Kaya yung kung bakit ganun kalakas yung tagalinis na yon sa isang sumbungan lang. So kayo na po ang mag-isip. Pero wag na po kayo mag-isip ng masama. Hayaan na natin kaya. Wala na naman Kaya dun sa pagkakataon na parang ganito po sample. Di po ba may mga ama ng tahanan na may mga
nagkakaroon ng babae sa labas. Tapos, dahil sa ang nangyayari, mas nanilin lang sila ng mga babae sa labas. Bato-bato sa langit at tamaan po'y wag magagalit. Yung mga babae sa labas na nalilin lang sila, minsan kung sino pa yung mga anak nila o yung mga nasasakupan nila, na imbis na ipagtanggol nila, ay sila pa ang nagagamit ng mga babaeng masama para walang hiyain o walang hiyain ang kanilang nasasakupan, walang hiyain ang kanilang anak, o i-abandona ang kanilang mga anak, yung mga ganun tipong ganun. Kaya po sa pangyayari na aking inanalyze ko rin po yun eh. So, meron siyang meron siyang hindi tamang nagawa. Bukod doon, yung pagkampi sa masama, yun po ang hindi nakaganda. Yung pagkampi sa masama. Tapos, yung mga taong dapat mong ipagtanggol, alagaan, dahil pagkampi mo sa masama, ay nilait mo, pinahiya mo, yun. Kaya dumating sa punto na hindi inaasahan. So siguro para na rin siya maligtas at wag makagawa ng hindi maganda pa, hanggang doon na lang ang nangyari. Kasi minsan po kasi may mga tao na mabait sana, mabuti sana, kaya lang pagka nalilin lang ng mga babae na ginagamit ng kaaway, ng masamang espiritu, nalilin lang sila. So ngayon nakakagawa sila ng mga bagay na hindi dapat. Kaya po totoo lang na kahit mga lalaki dapat talaga, lalong-lalo na pala ang mga lalaki, na dapat ang ulo nila ay ang Panginoong Hesukristo. Kasi pag ginawa nilang ulo ang Panginoong Hesukristo, hindi sila mapapariwara o mapapasama. Kasi pag ginawa nilang ulo ang Panginoong Hesukristo, pag-aaralan nila mga kalooban ng Panginoong Hesukristo, pag-aaralan nila ang turo ng Panginoong Hesukristo, maitatama nila yung mga bagay na masama na dapat sana magagawa nila. Ganun po. Pero yung mga lalaki na walang Kristo, walang tunay na Kristo, madaling maloko, kaya nadidisgrasya. Kaya po yung mga lalaki dyan o mga babae dyan, basta po ang gawin nating ulo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang ulo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang ating Diyos Ama sa langit. So dahil nga sakop tayo ng Panginoong Hesukristo kasi siya ang ating Redeemer, ang ating tagapagligtas, kaya po siya ang kailangan natin na sundan. Ano po mga kaibigan, tayo po muli ay magbasa para kahit hanggang 33, basahin ko po meron pa namang oras hanggang 33. Dalangin ng pagpapasalamat. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Talaga po, pinupuri ko ang Diyos, sapagkat ako'y iniligtas niya't pinagtanggol. Kaya nga ang kaaway ay di na nakuhang matuwa. Magalak ako ay dumaing, at sa pagtawag ko tinulungan ako ni Yahweh aking Diyos. Pinagaling ako sa taglay kong sakit, ako ay ginamot. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Purihin si Yahweh, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal.
Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kaya't sa nadamang pagkalinga, niya'y nagtiwala akong hindi maaano, at aking nawika sa aking sarili, kahit na kailan hindi matatalo. Kaya kay buti mo, O Yahweh, ako'y iningatan sa kutang matibay, na animoy bundok, subalit ikay lumayo sa akin, ako ay natakot. Subalit nang ikaw ay lumayo sa akin, ako ay natakot. Tinawag ko ikaw at aking hiniling sa iyo, O Yahweh, ako ay tulungan. Anong kabutihan ang maidudulot kung ako'y mamamatay? Kung ako'y malibing, anong pakinabang ang iyong kakamtan? Magpuri pa ba ang mga wala na? Matapos pumanaw, maihahayag ba ng mga patay na ang iyong kabutihan? Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Yahweh, ako ay pakinggan. Mahabag ka, Yahweh, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Iyong pinawi na itong aking lungkot. Sumasayaw ako sa galak at tuwa. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Di ko titigilan yaring pagpupuri, di ako titigil sa aking pag-awit. Ang pasasalamat sa iyo, O Yahweh, ay di mapapatid. Ito po, 31 na tayo. 31. Okay. Dalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 31. Sa iyo, O Yahweh, ako'y lumalapit upang ingatan mo na nang hindi malupig ang aking dalangin, laging sinasambit, iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Sagipin mo ako ay pakinggan, tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan, O aking patnubay, ako ay iligtas. Sa patibong nila at umang nabitag, kupkupin mo ako at iyong ingatan ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay, ikay namumuhi sa nananambahan, sa walang halagang mga Diyos-Diyusan. O yan, tingnan niyo po ang sabi. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Ika'y namumuhi sa nananambahan sa walang halagang mga Diyos-Diyusan. O ayan po. Yung mga nananalangin sa mga Diyos-Diyusan, sa mga ribu-ribulto ha. Ayan po ang ibig sabihin nito. Ngunit ako, Yahweh, sa iyo'y nananawagan, magbubunyi ako, lubhang magagalak. Sa iyong pag-ibig na di kumukupas, ang pagdurusa ko'y iyong namamalas. Maging suliranin ay batid mong lahat, di mo itulot ako sa kaaway, kinupkup mo ako, iyong iningatan. Lingapin mo ako, ikaw ay mahabag, pagkat ako, Yahweh, ay nababagabag. Mata ko'y mga maga na dahil sa pag-iyak, mahina na ako at wala ng lakas. Halos pumanaw na yaring aking buhay dahil sa lungkot ko at pananambitan. Sa dami ng aking suliranin, taglay, umuurong na pati buto sa katawan. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig, ang binabalangkas ako ay iligpit. Subalit, O Yahweh, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ipagtatanggol mo. At sa umuusig na sino mang tao, itong iyong lingkod sana ay lingapin.
Ingatan mo ako, iyong pagpalain, iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Sa iyo, O Yahweh, ako'y namamanhik. Huwag mong tutulutang ako ay malupig. Ang mga masama ay dapat magahis upang sa libingan sila'y manahimik. Ang mga palalong ayaw kang kilanlin, yaong mga taong ang laging layunin, ang mga matuwid kanilang dustain. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtitiwala sa iyong pagmamahal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adika ng masamang tao, dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Purihin si Yahweh sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin nang ako'y magipit, na ako ay natakot, labis na nangamba sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo na yaong aking taghoy nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Mahalin si Yahweh ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palalo'y pinarurusahan. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng kay Yahweh ay nagtitiwala. Okay, ang ganda po, ano? Nakakaaliw, nakakagaan ng kaluluwa. Ito po, 32, Salmo 32. Paghahayag ng kasalanan at kapatawaran. Ito po, kailangan to ng mga tao eh. Ako po, nagawa ko na kasi ito eh. Ngayon nga, pag ako nagkakaroon ako ng kasalanan, alam kong hindi ko siya napapaluguran, talagang nagsasabi ako agad na nagsosorry ako agad sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ganun po ang mga nagiging anak ng Diyos. Tunay na tunay, kahit sa isang maliit na bagay. Yung nakapag-isip ka lang ng hindi tama, naku po, patawad po Ama, patawarin mo po ako. Ganyan po ang nangyayari sa mga anak ng Diyos kapag talagang alam na nila ang tunay na kalooban ng Diyos. Kaya nawa, lahat ng tao bago dumating ang Panginoong Hesukristo ay maging ganito po. Para malinis ang daan ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Salmo po kasi ay Spanish. Awit pala sa Tagalog. Awit 32. Paghahayag ng kasalanan at kapatawaran. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ni Yahweh ay di naparatangan, dahilan na sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinglang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pat wala nang nalalabi akong lakas ng katawan. Hamog ang kaparis ng dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawa, mga pagsalansang ko'y di inililihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung manababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo. Kita'y tuturuan, huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola, na parang tumigil ay kailangan pang hatakin ang renda.
mapaparusahan, tiyak magdurusa, yaong masasama, wagas na pag-ibig ang dulot ni Yahweh. Sa nagtitiwala, lahat ng matuwid at tapat kay Yahweh, maggalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Ayan po. Awit ng pagpapuri. Ito po, hanggang 33 po ang babasahin ko po. Ano po, ito po, last na po ito. Para po napakasarap pakinggan ito habang nagdadrive ka. Tapos, pinapakinggan mo, minumuni-muni mo, ina-analyze mo yung mga bagay, yung mga salita ng Diyos, yung kanyang mga kalooban, basta na pakinggan nyo po ito pag kayo nagdadrive, bago matulog o ano. Napakasarap pakinggan. Iaangat po ang iyong buong pagkatao. Awit ng pagpupuri, 33. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw ang buwat, talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Sino po yung kinulong? Kinulong. Marami pong nakakulong sa kailaliman ng lupang ito, ng mundong ito. Kung for information, for additional information po. Marami pong kaluluwang nakakulong sa kailaliman ng mundong ito na nagsisihiyaw. Ayan po. Sa iisang dako, tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. Yan. Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa, dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababago, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pandingbay, di nakailangan, upang sa digma ay kamti ng tagumpay. Di makapagliligtas, lakas nilang taglay, ang may takot sa Diyos at nagtitiwala. Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila ay binubuhay. Amen. Praise God. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na ang aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo. Nasa iyo. Yamang ang pag-asay sa iyo nasa salig. Praise God. O yan. Kaya pa ba? Kaya pa po yung hanggang 34, ano? To, pagpuri sa kabutihan ng Diyos. Si Yahweh ay aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. O yan ha.
Ayan po nakasulat mismo lahat ng ginagawa sa ating kabutihan, lahat ng dinaranas natin kahit ano, ups and down, kailangan po nating ipahayag para po makilala nila ang Diyos na dakila, ang kanyang kapangyarihan. Ayan po. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot, nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa, anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. O ayan, maliwanag po Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ni Yahweh, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't inaligtas. Ay maituturing na taong mapalad, matakot kay Yahweh, kayo'y kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang na sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang si Yahweh, susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Totoo po yun. Alam niyo po ako sa totoo lang, kahit napakarami kong utang, may mga taong ginagamit sa paligid ko. Yan, isa na, number 1 na yung anak ko. Tapos yung border ko. Yung border ko. Yung asawa ko yon. Yung border ko, pagka kinailangan ko ng pera, magsasabi ako sa kanya, sabihin ko sa kanya na hindi kasya yung pera ko. Awa naman ng Diyos, naglalabas naman. Kaya po sa totohanan lang, hindi po ang sinasabi pong magkukulang ang tao sa pagkain. May mga nagkukulang po sa pagkain sa malayong lugar. Pero po ang totoong magkukulang ang tao sa pagkain ng salita ng Diyos. Kasi po ang salita ng Diyos ay pagkain talaga ng tao, pagkain ng kaluluwa ng tao. Yan po ang katotohanan dyan. Ayan po, diretso ko na po. At 52 na po. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ni Yahweh, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas. Ay maituturing na taong mapalad. Matakot kay Yahweh, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang si Yahweh, susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Salitang mahalay ay pagsisinungaling ay dapat iwasan, at huwag banggitin mabuti ang gawit, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad naiibsan. Praise God, totoo po yan. Kukupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Ngunit ang masama ay kasamaan din, sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas, sa napakukupkup siyang mag-iingat. Di ba? Ang galing po uulitin ko po ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan.
Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Ngunit ang masama ay kasamaan din, sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang magliligtas. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Ayan, naka 35 po tayo. Naka ilang ano po tayo ha? Simula sa 26 po tayo, ano? Simula sa 23. Marami po tayong nagawa ngayon. 23 hanggang 33. Ay, praise God. Hallelujah. Ayan po. Oh, blessed Father God, we thank you for all the knowledge, for all the foods, ang mga pagkaing hindi nasisira na ipinagkaloob mo po sa aming lahat. Maraming salamat, Ama. At sa napakagandang tanawin na ito, ako ay dinala mo para magsalita at sumigaw ng iyong mga karunungan para sa aking kapwa. Maraming salamat po, Ama. Oh, blessed Father God in heaven, I thank you, oh blessed Father. I love you. Through your Son, Jesus Christ, we thank you, Father, for your kindness, for your loving kindness. O, ayan po mga kaibigan, natapos po natin at itutur ko muna po kayo. God bless you all. O, ayan po, ayan, o, ayan. Dito po ako napabasa. Ayan. Ayan po, o, ayan, o, ayan, o. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. Ayan po, ayan. Ayan, magandang biwa ko o hashi. Yan po yung susunod sa malaking hashi. Yan, biwa ko o hashi. Paano po mga kaibigan? God bless you all. At nawa po, kayo po ay datna ng ating mga lagi po nawa kayong alalayan, bantayan ng mga anghel ng Diyos. Dahil po, kapag po tayo nagsisimulang kumain ng pagkain ng salita ng ating Diyos, makikita nyo po ang tunay na pagliligtas, ang tunay na pakikinig, ang tunay na presensya ng Diyos sa ating buhay. Kahit po, sabi nga, kahit ups and down, kahit lungkot at saya, sigurado na kapag tayo ay humarap sa salita ng Diyos, iba ang mararamdaman natin. Sige po mga kaibigan, God bless you all at sumain niyo pong lahat ang pagpapala, biyayang walang katulad at ang kapayapaan, kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos Ama sa langit sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. At ako naman po ay extra. Okay po. Sige po. Bye-bye. Ayan, umextra po ako kasi hindi ko maiikot ito eh. Ayaw po lumitaw sa ano ko, dito po sa labas, ayaw po sa front. Lumabas yung pwede mo siyang i-back, pwede mo siyang i-front. Sige po, bye-bye po sa inyo lahat ha. Mga kapatid, God bless you all. Bye-bye.